Okay, sa mga baguhan na water station, nowadays, ang pinaka-recommended ko po talaga is purified water. Tapos, kailangan po high-end yung makina hanggat maaari. Kasi kung bakit nire-recommend ko po na dapat yung magandang klase na. Kasi ang mentality nating mga Pilipino, kapag baguhan ng negosyo, ang gusto nila, doon muna tayo sa mura. Tapos, saka na lang tayo mag-upgrade after. Nawawala yung sinasabi natin, kasabihan na pag nasubukan mo na yung isang product, tapos sumablay ka, hindi ka na ulit. First impression last. 'Di ba? Yung impression na kapag natikman mo yung tubig, hindi masarap, hindi ka na ulit eh. Kung nabanggit mo kanina nung umupo ka diyan, sabi mo sa akin, ano tong tubig mo? Purified, distilled, alkaline, mineral? Yan po ay purified. Kapamilya po niya ang distilled. Yung lahat ng binanggit niyo po na yon is a different process lang. Magkaiba lang po kung paano namin i-filter ang tubig. Kailangan, pag nagbebenta ka ng tubig, dapat alam mo ang produkto mo. Kapag may nagreklamo sa'yo na customer mo, dapat alam mong i-explain yan. Diba? Ba't ito lasa ng tubig mo? Kasi po oxygenated water po yan, kaya lasang ganyan po eh. Kaya mong i-justify, bakit ganun lasa ng tubig mo? Ang tubig mo manamis. Syempre, Watermax yan. Hi sir, kamusta? Na-assist naman po ba kayo maigi ni ma'am? Kasi kami dito talaga muna yung machine kasi may plan kaming bumili ng property. Ayaw kasi namin mag-rent eh. Oo naman. So, Pares tayo, ayoko na nag-rent eh. Inalam ko muna po kasi yung mga requirements tsaka yung mga kasi yung mga requirements ng water is hindi suitable sa land, sayang. Saan niyo po plano ilagay? Sa may Saragossa, sir. Dito lang yun Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija. Hain kami, hain. Ngayon, ang plan ko kasi, sir, bibili pa kasi kami ng pwesto. Kaya sabi ko, Bibilin yung pwesto, hindi magre-rent. oo, Iba? kasi, pagka-rent kasi parang buwan-buwan may expenses. No man. Saka siya lang po kasi mag-rent. Unless parang din ipon yun lang yung pagbili ng lot. Tama. So, may mga So, anong package yung napili nyo? 10, 9? Probably 9 mga or 10. 10 siguro 10, kasi oo. parang na lang. Sige. So, meron na po kami perspective location. Oo. So, kakausapin lang po muna namin yung agent. Kasi baka may mga required kayo like sa deep well. Kami wala. Ang kailangan lang namin, syempre, ma-site visit yung lugar. Oo nga po. Para may adapt namin yung makina ko namin. Sabi ko sa kanya, visit muna tayo bago natin kunin Paano kayo pag sinite visit nyo, may nakatayo na pong establishment? Or Wala naman. kahit bare land lang? Kasi yung makina naman na-adjust naman namin depending on the places na gusto namin lagyan. Very adjustable po siya. Ngayon, ang kailangan po talaga, may paglalagyan. Paglalagay. Yun muna, kung may paglalagyan tayo, di mag-proceed kami sa site visitation. Balik pa naman kami, sir. Opo. Next time na lang. Pagka mag-prepare na kami na punta. Sa amin, boss, ganito. As much as possible talaga, gusto kong makilala talaga yung mga bagong brand, yung mga client ko. I'm giving you opportunity para magkaroon kayo ng sarili nyong brand sa negosyong to. Nagiging parang katulong nyo lang kami. Ngayon, sa pag-inegosyo naman, kung titignan mo, boss, ang daming company, pwede namin kayong maging tuso. Pwede namin kayong lokohin, no? Hindi mo alam. Si Living, parehas pa rin si City, parehas sa si Market. Paano mo ngayon sa akin i-justify? Paano mo ko i-demanda? Anong habol mo? Nag-franchise ka sa akin, iniba ko lang yung brand ko, pero binentahan ko pa rin yung katabi mo. Diba? Simple lang naman eh. Bawa, ikaw si Watermax. Matalino ako, boss eh. 10 kilometers away from your vicinity, di kita pwede bentahan ng Watermax. Protektahan kita. Ngayon, ito yan. Yun na nakalagay sa kontrata natin. Tuso, mag-rebrand ako. Yung brand na yon, ibang pangalan. Watermin naman, minimum. Pare, hindi mo pwede gamitin si Watermax kasi mayroong franchise. Anong gusto mo? Parehas ng makina yung kakabit ko sa'yo sa kanya. Iba lang business na yung magagamitin mo. Nasa tinatawag ng company protection. Kaya boss, ito, napansin mo ba? Sabi mo nga, alam mo rin, Living Water, Market, City Water. Lahat po yan, isa may-ari. Ngayon, kahit tabi-tabi sila dyan, wala kang habol kasi ibang brand ng gamit. Ang unang pinranchise mo lang is the brand. Kaya lang hindi ganun si Watermax. Pwede kong gawin yon. Palagay mo ba, ngayon lang dumating sa akin yung idea na yan?
Di ba? Palagay mo ba first timer ako? Brad, hindi tayo first timer sa negosyo. Yes, di tayo ngayon lang pinanganak. Ibig sabihin po, kayang-kaya po namin talagang gawin yon. Kanya lang, hindi namin gagawin kasi hindi kami ganong klaseng tao. Malinis ang intensyon namin eh. Hindi pera-pera labanan. Sometimes mission na po ito. Mission na gusto namin, yung mamamayang Pilipino, umangat, kumita. Pwede naman ako magpautang na may interest eh. Normal naman yun eh. Pero tinan mo walang interest. Ayan, mga ka-Watermax, ito yung customer natin, 3 taon yung kanyang tubigan. AJT Water Refilling Station, yun yung kanyang pangalan. Located at Pasig. Ayan. So, after 3 years, guys, ito, nag-upgrade na siya ng kanyang machine. From mineral water, package 1 yung kanyang makina, no? Naging package 4. Pero, hindi na mahasayang yung kanyang makina kasi yung mineral water niya, ilalagay namin, guys, doon sa package 4. Parang yung magiging dalawa yung product niya. Purified and mineral na yung kanyang water business. So, sa mga taga-Pasig, yung may contact them para matikman nyo po yung pambansang tubig dyan sa area. Malakas na yung kanyang negosyo, di na kailangan ng promotion. Saka mas maganda pa rin, boss, acknowledge pa rin po kayo ng Watermax, di ba? Hindi yung nakita ko sa tarpaulin niya, powered by Watermax eh. Di ba? Kasi yung 3 taon naging successful na yung tubigan mo, no? Hindi naman namin kayang iserve lahat talaga. Pero, syempre, dun sa mga nabigyan na namin ng commitment, nakapokus kami dun. Para yung iba may benta rin, boss. Isipin mo, mineral water ka, tapos kalaban mo, purified. Laban lang, no? Ngayon, ang gawin mong listahan mo, bro, yung mga sanay sa mineral water mo. Yun na lang i-deliver mo, mineral. Di naman natin tatanggalin yung eh. Sir, yung mga taga sa amin talaga, salit talaga. Tsaka trusted na Kaya sabi nga ni Sir, pag purified ito, mag-iiba daw ang lasa. Mag-iiba lasa niyan. Nag-iiba lasa. Baka manibago yung mga... Magkano benta mo tubig? Yung ko sir, pag hindi deliver 30, pero pag i-deliver siya 35. Pag iaakit siya ng 3 tsaka 40 na yan. Ganon. Kasi nga medyo mataas ang Alam naman buhat eh. nila, sabi- Hindi ka pwede mag-elevator eh, no? Walang elevator yun? Wala po. Mga kasi, mga paupahan, apartment, something. Oo nga naman. Yung kamo, di ko magbuhat kamo kung gusto mo. Bayaran mo ko 30 pesos, ikaw na bumuhat patas. Yung iba 20 lang nga po, naman sir, dyan kamo. yung Ang mineral kasi, boss, iba ang Pinaliwanag marketing ko eh. naman Oh, ibang approach ng mineral eh. Yung pinaliwanag ko naman sa kanya na Pero pagka sa may edad, mas maganda mineral water. Yun nga yung nagsasabi sa akin, halos nagsasabi sa akin may mga edad. Pagka bata, kabataan, ayaw nila yan. Di inumin tubig mo. Pero pagka may edad na, mineral na hanap niyan. Tsaka sir, para alam mo lang din, total dalawa naman ang product mo eh. Kapag ikaw, hindi ka uminom ng tubig na may mineral, tapos purified din ininom mo, yung buto mo, lumulutong yan. Kasi wala nang calcium galing sa tubig. Kasi may nga po yung mineral, di ba? May calcium yan yung tubig eh. Oh. Kailangan ng katawan natin ng calcium. Kahit tanong pa sa doktor, kailangan nyo yan. Kaya nga yung iba, uminom ng calcium na, na multivitamins eh, di ba? So, yun, para doon yun. Wala nang calcium ang mga water ngayon, no? Dahil sa purified water. Kaya kung tatanungin mo ako, mas gusto ko pa rin ng mineral water eh. Iniinom namin, sir, may mineral. Kahit yung mga customer ko talagang, kontento na sila sa tubig ko na, mineral. Yung mga, Ayun, di wag natin tanggalin. Kaya mali yung suggest, mo kanina, na gusto mong i-upgrade. Mawawala yung mineral mo eh. Di ba? Mawawala eh. Kaya mo na, dalawa na ibigay ko sa'yo. Good decision na yan. Yan. Para may close-up, may wide. Thank you sir, salamat po. Thank you, boss, ha? Thank you po. Thank you. Congrats to our business. Thank you, sir. Thank you. Oo nga eh. Salamat. Thank you, sir. Ingat po. Thank you. Ay, opo. Tubig kayo. Coffee. Meron din kaming coffee if you want. Sir, ano po ito? Distilled, purified, mga ganun. Yeah, it's purified water. Yeah, purified. Kuya, dapat maganda ako dyan, tapos payat ako ha. Kasi pinanood ko yung vlog. Sure. ni boss niyo, eh. Oh, bakit ganun yung edit nila? Mas pangit daw ako sa video. Ay, hindi po. Mas pogi po Ay. kayo sa personal. Kaya nga, di pangit yung video. Ay, hindi na po sa akin nagaling yun sa inyo na at least sinabi ko. Kaya wag ko nang umasa na mas popogi, gaganda at popogi tayo doon. Huwag ka nang umasa. Yes, we have ice machine, we have laundry, we have water machine, name it, we have everything. Naks! Magkasama kayo? Hello! Hi, sir! Okay, sa mga baguhan na water station, nowadays, ang pinaka-recommended ko po talaga is purified water. Tapos, kailangan po high-end yung makina hanggat maaari. Kasi kung bakit nire-recommend ko po na dapat yung magandang klase na. Kasi, ang mentality nating mga Pilipino, kapag baguhan ng negosyo, ang gusto nila, doon muna tayo sa mura, tapos saka na lang tayo mag-upgrade after. Nawawala yung sinasabi natin na kasabihan na pag nasubukan mo na yung isang product, tapos sumablay ka,
hindi ka na ulit. First impression last. 'Di ba? Yung impression na kapag natikman mo yung tubig, hindi masarap, hindi ka na ulit eh. Ganun po eh. Sa water business, parang pagkain din. Pag natikman mo na masarap, kahit may mag-offer po sa inyo ng mas mura, hindi ka alis. Siguro, titikman mo lang, matry mo rin yung mura, pero babalik ka pa rin sa dating nabibinibilhan mo kung mas maayos talaga yung lasa ng tubig. Kung nabanggit mo kanina, nung umupo ka dyan, sabi mo sa akin, ano tong tubig mo? Purified, distilled, alkaline, mineral? Yan po ay purified. Kapamilya po niya ang distilled. Yung lahat ng binanggit niyo po na yon is a different process lang. Magkaiba lang po kung paano namin i-filter ang tubig. Pag sinabi nating distilled, it comes from distillation process. Ibig sabihin, from condensation, evaporation, distillation. Parang rainwater. Mas nag-i-insert ka ng effort doon kasi kailangan mo ng cooling and heating process. Unlike sa purification system, we just need to install a reverse osmosis. Ipi-purified po yan. Tatapon namin yung marumi, kukunin namin yung malinis, and that is reverse osmosis technology. Yun po, purified ang tawag doon kasi purifying ang system. Apo. Anything na method na gagawin natin, nagbabago ang product because of the process. But actually, there's only two kinds of water in the Philippines. No? We have safe drinking water and we have pure drinking water. Kasama po sa pure drinking water, yung purified, distilled, anything na 10 ppm and below, rainwater, that is pure water. Tubig ng baterya, that is pure water. Okay? Safe water, kasama po dyan ng mineral, alkaline, oxygenated water. Yun po, yung dalawang klase lang nun ang you need to consider as a kind of water. But the difference between sa marketing kasi sa Pilipinas, ang daming false claim, ang daming false marketing eh. Di mo, mineral water. Anong mineral? Be specific. Anong minerals meron dyan? Wala namang nakalagay, di ba? Alkaline water. Yes. Anong pH? Di ba? Alkaline yan. Pero anong pH niyan? Ano yung process na ginawa mo dyan? Ginamit mo ba ng ionization? Ginamit mo ba ng natural way? Kung thermaline balls ba yan? EMC bang ginamit mo dyan? Yung drops? There are so many things to create a water. So many ways, so many process to have a magandang quality ng tubig. Kaya lang yun nga, nagbabago-bago at nagmamahal din depending on pinaka-efficient way ngayon to have a pure drinking water is the reverse osmosis. Efficient yan. Pinaka-high-end, pinaka-efficient. Pero ang pinaka-mas matipid pa dyan is the mineral water. Mineral system is the package 1, 2, and 3. Ganyan. Pasensya na, medyo ganun talaga kami mag-ano dito eh. We need to explain everything to you before you enter to the business. Ayaw namin na papasok ka sa negosyo, wala kang idea, di ba? Dapat may... Alam mo, maghuhugas ka lang ng galon, magre-refill ka lang. Hindi, kasi ganito yan eh. O sige, may water station business ka na. Sample ko sa'yo. May nagreklamong customer mo. How will you explain your product ngayon? Sige nga, o di ba? Mahirapan ka kasi know-how ka sa tubig eh. Kailangan, pag nagbebenta ka ng tubig, dapat alam mo ang produkto mo. Kapag may nagreklamo sa'yo na customer mo, dapat alam mong i-explain yan. Diba? Ba't ito lasa ng tubig mo? Eh kasi po oxygenated water po yan, kaya lasang ganyan po eh. Hindi masarap. Hindi po masarap talaga. May gamot bang masarap ang lasa? Kaya mong i-justify, bakit ganun lasa ng tubig mo? Ang tubig mo manamis. Syempre, Watermax. I know, you need to explain it to them. Bakit iba yung lasa ng tubig na yan? At iba yung lasa ng tubig nito? May mga chances ba, sir, na nagbabago yung lasa niya? May mga, or wala? Nagbabago yung lasa ng tubig? Nagbabago kasi kapag ka misuse, mishandling, mali yung build ng makina, mali yung pagtuturo sa inyo ng orientation nyo, mali yung maintenance na ginagawa nyo, magbabago talaga yan. Let's talk the numbers. Ayan, ito yung pinaka-paborito ko, mag-uusap sa number. Mas maganda po talaga sa bahay lang, residential. Kasi ang mga water refilling station, yan naman yung negosyo na talagang services. Hindi po yan yung dinidisplay mo sa mall, papakita mo na, ito yung water station ko, parang laboratorio ang itsura. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pero kung kaya mong gawin yun at kaya mo itaas din ang serbisyo mo, let's do it. Wala pang gumawa eh. From package 4 po siya, hanggang package 9, hanggang 10. Lahat po yan purified. Yeah, may mga installment package po kasi kami, kaya may ganyang options. Outsource na yun or sa inyo din in order? Meron din po kami. Malapit lang kayo, di ba? Sabi mo, paniki lang kayo eh. Pwede na kami mag-supply sa inyo. Pero kung malayo kayo, syempre, re-recommend ako kayo sa Mga suppliers. suppliers na medyo malapit para at least maka-save din kayo.
Tapos sir, Wala po siyang kasamang container. Opo. The more na dumadami ang system mo, the more dumadami ang filtration mo, mas nagiging enhanced po yung product mo, mas nagiging efficient din yung maintenance mo. And the more na na-enhance yan, the more na sumasarap ang tubig, the more na, syempre, nagkakaroon ka ng advantage sa market. pati to sir, pwede na din orderin ko sa inyo yung mga pang-seafood. Yes, sir. Sir, paano like for example, nakapili na kami ng package? Yep. Paano na yung magiging process natin? May ocular visit ba kayo? Yes, of course. We will do site visit para tama po yung gagawin natin. Hindi po pwedeng walang ganun. Expense ng building. Anong klaseng building ang ipapagawa mo? Para doon sa 25 square meters. Sabihin mo na 300,000 pesos. Maganda na yon. This machine, paano naman po ang natin dito, ang package natin dito? Kasi yung isa pong kapatid nila, interesado naman Sa yelo. sa yan. Kung minsan may realize mo na lang, bakit nung maliit ang negosyo ko, ang liit din ang problema ko. Ngayong malaki na ang negosyo mo, malaki din ang problema mo. on the other hand, yung owner, ang diskarte niya naman po kasi dyan, kapag naman po natapos na yung installation, kaya 1 to 2 days yung 1 day na yung training niya yun, ituturo sa inyo kung paano yung troubleshooting, maintenance, paano yung kakalikutin mo pag nasira to. Doon na kayo mag-i-start ng mga tanong. Minsan na-stress yung iba kasi ang nangyayari ganun. So, paano po yung nagiging doon? Like for example, hindi namin siya kaya, tawag lang. Tawag lang muna. Continuous naman tayo, sir. Opo, bali naman kami, yung assistance naman namin, tuloy-tuloy naman po ang after sales natin. Saka very basic na lang din po yung iba. Oo, lalo kapag nandun na kasi yung unit, 4 na button lang yun, gagalawin mo dyan, yun na eh. Wala ka nang gagalawing iba dyan. Wala namang kakalikutin. Walang ganon. It's just, kung ito lang binili mong makina, 4 na switch lang yan. Okay. Para kasi sa sasakyan, sabi ko pag nabutasan akong gulong bay, iyak na lang ako sa T-Flex kasi hindi ko kaya magtanggal. Hindi naman po ganon. Ang sistema po namin dyan, for example, gusto mong to, paanda rin. Hanggang doon ka lang sa pag-ooperate. Yun lang ang sa'yo. Tapos yung maintenance, once a month lang. Kung gusto mo, kung nakalimutan mo yung na-lecture sa'yo nung staff ko, pwede kang tumawag o paano magpalit ng filter. Assist namin kayo on call, video call. Kayo magpapalit. Kasi although may training kayo, kasi pagkatapos namin install yan, kayo ang pagkakabitin namin ng filter kung nakalimutan, busy kayo sa ibang work nakalimutan nyo na for several days. O di, doon na po mangyayari po, tatawag kayo sa amin, assist namin kayo kung paano ikakabit. Boss, ganito yan. Sa modern technology ngayon, wala nang imposible. Ito ang YouTube University, umubre, di ba? Assistance naman namin, kaya merong ganon, para mas mapabilis, di ka na mag-research. Kami na mismo mag-guide sa'yo. Ano yung pipihitin mo dyan, ano itatanggalin mo kapag may problema. Ngayon, kung sakasakali, may problema talaga yung parts na yon, may bypass system yan. Papaon lang namin yung bypass, sa under pa rin yan. Okay, worst case scenario, kailangan pagtan yung pyesa right away. So, doon na po kami magpapadala ng technician. At least, before namin pinadala yung technician, alam namin kung ano yung specific na problem. Kesa naman pupunta yung technician doon, checkin, ano ba sira? Ito pala sira. Sige, babalik po ako ng Pangasinan, then babalik ulit ako sa'yo. Yun. So, dapat talaga meron tayong client and the supplier communications para ma-troubleshoot po namin yung mga minor problem. Lifetime service warranty kami. Welcome to Philippines, sir. Canadian citizen ka. Kamusta naman? Di kayo nanibago dito? Kung meron kang isang negosyo na pinupuntahan dito, boss, after 1 year, tapos lahat ng lumalabas na tubig dyan, Dimetro kasi yan, nabibilang mo lahat. Kahit nasa Canada, kaya mong i-monitor yan Kumbaga, meron kang isang passive income dito sa Pilipinas na hindi mo naman kailangan dukutin na doon sa savings mo doon sa Canada. Kahit dito na lang. Yung negosyong to, boss, ang kagandahan, kapag you start the business, wala kang lugi. Kasi kahit nasabihin mong hindi kumita, hindi bumenta sa area, pwede mo ilipat yan, makina pa rin. Kasi equipment naman ang binili mo Dibuhat yan Pwede mo ilipat yan Hindi ka malulugi dyan. Yung iba naman, since walang paglagyan, syempre, yung iba nag-upgrade, ginagawa na sa bahay nila. Ginagawang water system sa bahay. Buong bahay nila, filtered water. Pangit na kasi tubig sa Pilipinas, sir. Hindi kagaya sa Canada, no? Pero sir, kailangan siya ng permit din, no? Of course, lahat ng negosyo kailangan may Permitted business siya. permit, yes. Bago siya mag-operate, kailangan permitted na siya. Yes. And umaabot po yan ng mga 2 buwan, lahat-lahat, or 1 buwan. Depende sa lakas mo kung gaano mo tinutukan yung before you open. For example, ngayon ka mag-start, January, 35 working days, February, March. March yan, March na yan ma-deliver and everything, no? April, tapos sa lahat ng permit mo na. So kung i-start mo ngayon, mga April ka pa. Doon yung fully operational mo. Mahaba ang waiting time kasi bakit ka mo? Iniinom Kailangan natin i-secured na malinis yung tubig na ibebenta natin para secured yung mga
community natin. Kasi yung customer mo, community, umiinom ng tubig. Kailangan patunayan natin na yung tubig natin malinis, safe inumin, walang harm sa kahit sinong inom, mula infant hanggang matanda, pwede. Kung gusto mo ng isang water station na maayos, ganito gawin mo. Nakita mo tong space ko? Parang ganito. Parang planta ang dating. Ganito ang gawin mo. Mas malaki ang working space, maliit lang yung area for the machine. Kasi kung ganito ang planta mo, boss, yung mga containers mo, makakapag-stock ka dyan na marami. High ceiling. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaking pwesto, mas maganda. Para in time of mag-expand ka, meron tayong room para for upgrade ng makina, magdadagdag ka pa ng makina kung sakasakali man nalalakas. No, it's a recommendation ng DOH na actually hindi naman sila marunong din mag-manage ng negosyo. Kaya nga sila sabi ko ako mismo, napagaya din po ako sa mga maling advice ng mga dati. Kasi tayo ko ng water station, sasabihin ko sa'yo, ano yung mga hindi ko pinakinabangan. Yung counter, sir, hindi ko ginagamit. Ba't ka mo? Ang bigat ng galon, dadaan ko doon. Diba? Saan dumadaan ang galon mo, sir? Sa pinto. So, para saan yung counter mo? Pera. Bakit papasok ang pera doon? Hygienic nga yung lugar. Malinis nga yun. Madumi yung pera. Malapit pa sa faucet yung counter mo. Tama? Tapos dadaan doon ng pera. O di mali na. Ulitin mo yung sa'yo. Pangit yung sa'yo, pare. Hindi, wag ka ma-offend, boss, kasi nadaral din ako Ganun din po yung ginawa ko Sinasabi ko siya yung mga mali.